Yeah, sarado po bukas yung mga ano. So, for the coming holidays, sarado po. So, lalabas po ako para mamili ng ating food, para meron akong stock sa ref. Oh, malamig pa rin dito, guys. Still cold, although winter is over. Unti-unti nang nabubuhay yung mga bagong lumalabas yung mga bagong dahon. Meron na ulit cherry blossom. So, I'm looking forward this coming days. Mamasyal. Ayan, magbablog na naman ako, guys. Pasensya na po na medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos. Mag-walking ako kahit at least 1 hour. And then, diretso na ako ng grocery pa. Hindi na ako magpabalik-balik dito sa bahay. So, I'm gonna take my rucksack with me, yung aking backpack. So, dyan ko kasi po nilalagay yung aking mga groceries para hindi ako mahirapan, no? At least balance kahit meron tayong scoliosis. Kapag balance naman yung nasa likod na hindi masyadong, I think maximum 3 kilos, 4 kilos. Malapit lang naman, guys. So, kayang-kaya namang tiisin. So, let's go, guys. Don't mind my messy table. Kasi nagpipaint po ako ngayon. Ayan, ginagamit ko po yung yung aking pang-drawing, pang-painting. Ayan. Pilo tayo. Wait lang, parang tabingi. What happened? So, yan. Parang tabingi siya. Okay muna ako. Nasira pa, guys, yung aking yung aking coffee maker ba? Hindi ko siya maikabit. Ano ba yan? Let's go. Dalhin ko pa ba ito? Hindi na siguro card na lang. Hindi ko na yan dalhin, guys. Para makapag-walking ako ng bonggang-bongga. Yeah? Dadala ba ako ng siya? Ito na kung mahangin. Hindi naman mahangin. At saka if ever mahangin, up natin. Ganyan na lang. Hindi na ako magdala ng shawl. Or scarf. Shawl po yung scarf. Since naman na shawl. Ayan. Let's go. My key. Tingnan ko muna, guys, kung anong aking bibilihin. Lagay ko kayo dyan. Ayun. Yung mga basic ko na needs wala sa ref. Maiipon, mabigat. So, hi guys. Papunta na ako ng Lidl. Puntang grocery po. Pasensya na nakatalog po kasi malamig. Hindi ko dinala yung shawl ko. Malamig pala, guys. My goodness. Cover na lang tayo ng ulo. Nakakatulog kahit paano ma-isolate yung ma-isolate yung init ng ating ulo na hindi tayo lamigin. Mamaya na lang ako guys, kasi ang plan ko sana mag-walking tas diretso ng grocery. Hindi pala, unahin ko na lang mag-grocery. Tapos baka kasi din umulan mamaya. Ang nagbabadya yung tingnan yung langit po, madilim, it's a cloudy. Unahin ko na lang yung grocery. Tapos, pwede na akong maghilata sa house. So, maybe, I'm gonna make some video, guys. Ini na pwedeng ma-upload ko today. Kasi, na-miss ko na rin mag-vlog. No, tagal ko nang hindi nakapag-vlog. So, hopefully, makapag-start ulit ako ngayon. And see you po. Hi guys. Mabigatay. Pabalik na po ako, guys. Mabigatay ang aking rucksack. Oh my goodness. Hindi na ako bumili ng yung ibang ko sana kukunin pa. Sabi ko hindi na kasi minsan yung mata ko, guys, sobrang matakaw. Tas hindi pala kaya ng ng katawan kong ayan, buhatin. Ay, hindi ko na kinuha yung yogurt. Anyway, guys, kaya-kaya pa naman. Pero yung scolio ko, nararamdaman. Sorry naman. Nararamdaman ko na yung scolio ko, guys.
Ano ba tawag doon guys? Yung unpack? Yung mag-unpack ka ba? Iba-vlog mo yung mga pinamili mo. Ano ba tawag doon? Hindi naman unboxing kasi hindi naman to package. Yeah, basta yun. Pakita ko sa inyo. Ano ba? Pakita ko sa inyo yung aking binili. Na makita nyo kung bakit ako nabibigatan. Actually, hindi naman siya marami. Talaga lang walang capacity yung katawan ko na magbuhat ng ganito kabigat. My goodness. Magagalit na naman sa akin yung therapist ko nito. May ako bukas, may appointment ako bukas. Alam niya yan kapag mayroon akong something na ginawa. Alam niya kaagad. So yan. Ayan, anong gagawin ko? Alangan namang hindi tayo mamili guys, no? Hindi pwedeng hindi mamili, magugutom naman tayo. Kasi sarado po yung mga shops. I think starting tomorrow. Tama ba? Hindi ko na alam guys. Anyway, pagpasensyahan nyo na kung mali yung sinasabi ko. So guys, nakalipat na yung aking friend dyan. Ayan, sa bagong condo na yan. Ang ganda, no? Ang ganda. Sana all. Malapit na ako sa bahay guys. Good. Hi. Ang init. Ngayon ako na initan. Kanina sobrang lamig sa labas. Oh man. Hala. Okay. Oh. Okay. Ay, ako ng water guys kasi gusto ko mag-tea. So, uminom ng tsaa. Ay, naku po. Dali lang. Ipapakita ko pala sa inyo guys yung itong aking laman ng aking rucksack. O, diba? Medyo mabigat ay. Namin nyo kung bakit siya mabigat? Actually, for me lang ha. For me, this is mabigat. For me. Kasi po, ayan o. Itong mayonnaise pa lang na ito, ano na siya eh. Almost half kilo. 350 gram. Tapos, yung aking broccoli, half kilo ba ito? Oh, half kilo. Pag naipon-ipon siya, yun, medyo, bumibigat. Meron akong 1 dozen na ganito, eggs. Diba, maiipon siya. At saka, alam niyo naman guys, baka tumawa kayo, mahilig akong mamili ng maraming butter kasi I used to eat it all the time, butter. At ito lang din ang paborito kong brand ng butter guys, Kerrygold. Actually, meron pa nga pala akong dalawa dito sa freezer. Ilabas ko na tong isa. Last na yung kanina. Kasi nilalagay ko siya sa freezer para hindi siya masira. Baka kasi mag-expire nang hindi ko siya nakakain. So, meron akong giniling na beef. Meron din tayong, ano ba to? Ano ba itong putin? Putin. Hindi ko siya ma-explain sa English. Para siyang hindi naman siya duck. Hindi rin siya turkey. Basta, tingnan nyo yung picture niya guys. Oh, ayan. Hindi naman siya duck. Turkey ba yan? Putin. Basta tingnan niyo po yung picture niya. Oh. Ayan. Ayan. So, yan ang aking Kasi nga, sarado po dito. I'm not mistaken. Hindi ako updated sa mga holiday dito guys. Saka, And then, meron po tayong, ito, mabigat din siya. Oh. Ba yan? Repolyo ba yan sa atin? And then, ito rin ang nagpabigat. My goodness. 1 kilo pala ito guys. Oh. 1 kilos of green apple. Meron din tayong strawberry. Broccoli. Ayan, mag-healthy diet tayo guys. We need to take care of our diet. Oh my goodness. Ang dami kong dito. Mga ano ba ito? Ay, mga salad. May mga salad akong naka-chops na. Ready na yan kainin. Lagyan na lang ng sauce mamaya. So, yun. And, meron akong itong aking favorite guys. This is my favorite. Peanut. Kakain muna ako guys ha. Oh, hugas ng kamay muna.
Kasi kung ano-ano na yung hawakan natin doon sa grocery kanina. Wait lang. Actually guys, gagawa ako mamaya ng bread. Eggs, may butter. So yeah. Kasi yun, para may tinapay tayo. Yummy. My favorite. My comfort food. Bukas ubos na yan. Sarap niya. Ano to guys? Salted. Gawa ako ng tea guys. For dinner mamaya guys, yung kakainin ko na lang is yung may naman akong salad. Magawa ako ng tinapay mamaya. Hindi na ako masyado magugutom kasi time now is 3 o'clock in the afternoon. Kumain ako kaninang alas 2. So, possible gutumin pa ako mamaya. So, yun na lang. Salad o kaya yung bread. Magawa ko ng bread. I'm home na. Muntik na ako hindi makapasok, guys. Alam nyo ba kung bakit? Because I left my key here in the house. Ayan. Buti na lang mayroon akong extra. But I still can't get inside the main door. So, nag-doorbell ako sa aking neighbor. And nangyayari talaga yan dito, guys. At saka nadala na ako before. It happens to me before, like, yeah, 4 or 5 years ago, no, na winter pa man din, my goodness, guys, hindi ako makapasok. Try to call for the, yung key, yung parang emergency ba na gumagawa sila. Pero, guys, nako, if you're not smart enough, talagang tatagain ka nila kasi wala kang choice, kahit na gano'ng kamahal yan. Yan, sisingilin ka nila talaga. So, I called. Ano yung ko, yung aking palangga, nandun. Umakyat. Lex! Mga hulog na, dira, Lex! Yan, nandun po siya. Felix! Ayan, guys, storytelling tayo, no? Wait lang. So, yan, storytelling tayo. And then, guys, alam nyo ba yung nangyari? Talagang as in, kasagsagan ng winter, guys. Sobrang malamig, grabe. And then, wala na ako. Pero nakapasok naman ako dito sa building. Kapasok ako sa building kasi nag-doorbell ako sa aking neighbor. And then, I went to the basement, doon sa aking basement. So, yeah, naupo ako doon. So, talagang ang lamig, guys, kasi wala ring heater doon, no? Walang heater. Kaupo lang ako doon the whole time. Nag-iisip, ano bang gagawin ko? Para akong na-stuck ba? I really don't know what to do, no? Yeah, tapos, ayun, ko. Buti naman, may internet ako doon sa basement kasi may internet ako dito sa bahay, So, di ba? Ay, nag-search ako ng yun nga, emergency case, yung tagagawa, ganyan. Tapos, guys, merong sumagot. Tapos, siya, ang sabi niya, lang daw siya, like 30 minutes away. So, yan, sabi niya, makakapaghintay ka ba? I'm 30 minutes away. 30 minutes drive away. Diyan, sa address mo, sabi niya ganun. Tapos, tinatanong ko siya, guys, I asked him like few times, a lot of times, rather, na tinatanong ko siya kung magkano yung charge niya. Guys, hindi niya ako sinasagot kung magkano, no? Hindi niya ako talaga sinasagot. And then, ayan, naupo ako, guys, no? So, talagang maluha-luha. It's so funny kapag naaalala ko yun. Funny siya na, alam mo yun, yung para kang batang hopeless ba na wala. Paupo lang ako doon, tapos yung lungi. My goodness. Umiiyak ako, guys, pero walang tunog, yung luha ko lang tumatagas. Ganyan. Tapos sabi ko, malamig. Talagang as in malamig is doon sa basement, guys. Ang ginawa ko, umakyat ako. Dito naman ako sa my floor. Doon may parang doon, few steps, 'di ba? Pagkapasok sa main gate, sa main door namin, meron kaming few steps. Upo ako doon sa may hagdanan, guys. Tapos dumating yung aking neighbor na bali kasi ito, guys. Itong buong building na ito. It's like apartment, 6 families ang nakatira. Tapos umakyat yung neighbor ko na nasa 3rd floor.
Pumasok siya, sabi niya, what happened? Alam niyo ba guys, na hindi ko talaga ugali yung mag-share ng problema. Lalo pa yung makita mo na ganun, sa ganung sitwasyon ko, nakaupo ako na, iiyak. And then, kinento ko guys yung nangyari, no? Sabi ko, kasi naiwan ko yung key, or I lost my key. Hindi ko alam kasi din talaga kung saan, kung naiwan ko doon sa friend ko, or somewhere, or nahulog ko siya. So, I really don't know, I don't have idea where's the key, no? Tapos sabi niya, bakit di ka nagsabi? Kasi parang dumiretso siya sa taas Tapos nung pagbalik niya, nakita niya pa rin ako nakaupo dun. Sabi niya, magsabi ka kasi naman tayo, magkakapit-bahay. Sino ba yung magtutulungan? O, di ba? Ganun siya. Sila guys, yung they are foreigner from Morocco. Yeah, family sila, family. And then, tinawag niya yung kanyang anak. Tinawag niya, sabi niya, halika nga dito, ganyan-ganyan. Tinawag niya. Yung anak niya naman, na binata, kumuha ng something like, tinatry nilang, buksan. Wala talaga guys, hindi talaga mabuksan. Kasi, itong door na ito guys, mayroon siyang security. Kahit ganyan-ganyan lang na door, sinecured nila syempre na hindi siya pwedeng ganunin lang, tapos makakapasok ka na. Hindi talaga nagawa guys. So yeah, tumawag ulit ako. Sabi ko, malapit ka na ba? Tanong ko ulit guys, kasi at that time, wala din ako masyadong money sa ko guys. So, tinatanong, gusto kong, kasi I know it's expensive. Kaya tinatanong ko talaga kung magkano. Yung yung ingot naman, hindi nga ako sinasagot. Yeah, sabi ko, magkano ba? Ayaw niya sagutin. Sabi niya, yeah, 5 minutes. Yung palang alam niyo pa guys, sabi niya 30 minutes away. Almost 2 hours, guys. Dumating na nga siya, guys, no? After, almost 2 hours. Ako naman, nakaiyak na ako at lahat. Tapos pagdating niya, yung pagpasok niya talaga, yan na naman yung binunga ko. Sabi ko, magkano ba? Ayaw niya, guys. Ayaw niya akong sagutin. He didn't answer my question, no? Tapos, na siya agad, nag-start na siya kaagad na buksan. Nabuksan yung kanyang, yung pinto, no? So, nung na-open niya nga, guys, open na, no? Di pumasok. Tapos, ito na. Sabi ko, magkano? Alam niyo ba, guys, yung price, yung binigay niya, ang gusto niyang, is 270 euros. It's like, mga almost 18,000 or mga ganun, guys. Yeah, mga ganun. Sabi ko, alam mo ba, sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko, sorry po, hindi ko ma-afford, hindi ko talaga ma-afford yan. Kasi tinatanong sa inyo ng paulit-ulit kasi gusto kong malaman kasi ayokong kayo dito na hindi ko kayo kayang bayaran. Kaya, pinanindigan ko rin talaga guys, no? Pinanindigan ko kasi sabi ko, di ba tinatanong kita ng paulit-ulit, hindi mo ako sinasagot. Sorry po, hindi ko talaga kayang bayaran. Parang mabait naman siya. Tapos sabi niya, residence ka na ba dito? Ganun. Oh my goodness, bakit ba? Ba't ba? Sabi niya, pwede bang makita yung mo, yung aking tawag dito? Yung aking residence permit. Baka kasi illegal. Alam niyo guys, parang inaano niya pa ako, parang blackmail. Like, baka illegal ka dito. Sabi ko, hindi may permit ako dito kasi marami din kasi guys, no? Kahit na ganun kahigpit. Mayroon talagang dito, mga TNT. So, sabi niya, siguro binablockmail niya ako. Kapag ewan ko na. Napaisip tuloy ako. Sabi ko, hindi. Legal po ako na dito, resident dito. So, yun, parang hindi siya naniwala. Pinakita ko yung yung aking residence permit. Tapos yun, sabi niya, okay lang, ganito na lang, pag tumawag yung company ko, sabihin mo na lang na hindi ka nagpagawa. As long as wala kang, ito guys kapag may mga ganun or anything na as long as wala po kayong pipirmahan, safe po kayo. Kaya sabi niya, hindi ka naman pumirma. As long as wala kang pinirmahan, wala ka namang pinirmahan o hindi mo naman to pinirmahan, it's okay. Sabi niya, magkano ba yung mo dyan? Yes, naku guys. Kasi that time, meron akong 60 euros yata sa aking bag. Sabi niya, magkano ba yung mo, yung kaya mo? So, dapat binigyan ko na lang siya ng 10 euros. Sabi kasi 50 euros lang meron ako dito Kasi meron talaga akong 50 na buo at meron akong 10. Sana 10 na lang yung binigay ko guys. Kasi talaga, pwede pa rin naman. But anyway, yun, nabuksan niya yung pinto. Niya na yun, parang sa kanya na yun. Basta yun sabi niya lang, basta if ever na tumawag or nag-ask yung company, sabi mo na lang hindi ka nang pagawa.
So, yun. So, yun, chance to experience, guys. Kaya, mula no, nag-iiwan na ako ng ng extra na key somewhere. Like sa friend, or meron akong, binibigyan ng extra key. If ever na mangyari yung ganun. I learned by lesson. So, yun guys, yung aking kwento.